Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1431. Nagulat ang mga miyembro ng Mo family. Kanina lang sila tinutulungan ni Yezuan, ngunit bakit niya sinimulan na patayin ang kanilang mga tao sa isang kisap mata? Patayin mo muna ang batang ito. Tatlong immortal level 8 na eksperto sa pamilya mo ang naakit. Dahil ngayon lang sila tinulungan ni Yezuan, pinalaya na nila ang ilang eksperto. Ngayon, maaari nilang gamitin ang mga ito para harapin si Yezuan. 3 laban sa 1. So ano, si Yezuan ay hindi natatakot sa kanila. Siya ay umatake ng baliw. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya sinunog ang kanyang buhay. Ngayon, gagawin niya ito minsan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Ito ay isa pang gintong apoy na dragon. Sa pagkakataong ito, sinunog ni Yezuan ang 20 taon ng kanyang buhay. Hindi man lang ito maharangan ng kanyang target at sa isang iglap ay nasunog at naging abo. Kasabay nito, si Yezuan ay tinamaan din ng sword glimpse ng 2 pang tao. Poof! Isang espadang kumikinang ang tumagos sa kanyang ulo, at isa pang espadang kumikinang ang tumagos sa kanyang puso. Logically speaking, dapat ay patay na siya, ngunit hindi. Isa pa, may evil smile siya sa mukha. Paano posible na hindi siya patay? Laking gulat nilang dalawa. Paanong ang isang normal na tao ay hindi mamamatay kung ang kanyang ulo at puso ay tinusok? Maaaring si Yezuan ay isang espiritu. Ngunit paano magkakaroon ng true chi ang isang espiritu? Habang naguguluhan silang dalawa, biglang umatake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang tao ang nilamon, habang ang isa naman ay nakaiwas sa kalamidad na ito. Nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ang target ni Yezuan sa pagkakataong ito ay hindi siya. Matapos masulyapan ang kasamang nasunog at naging abo ay mabilis itong umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakapasong aura ang biglang bumangon sa kanyang likuran. Ano? Ang Immortal level 8 expert ay napalingon sa gulat at nakita ang lumang puno, na nagbago sa orihinal na anyo ng Ash Spirit, na sumuntok. Bang! Hindi siya masasakta ng Immortal level 5 Old 3, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng sorpresang pag-atake ni Wei Zhenchen. Hlang! Pinalipad din si Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang Immortal level 8 na eksperto ay hindi makaiwas sa 5th reincarnation flash ni Luo Luo. Whoosh! Isang malutong na tunog ang narinig, at lumipad ang ulo ng eksperto sa Immortal level 8. Nagulat siya, hindi niya inaasahan na siya ay pinatay ng hindi kilalang mata, ng Immortal level 8 na eksperto. Sino ang taong ito? Sa simula, hindi niya alam kung saan nanggaling si Yezuan. Kung tungkol sa tanong na ito, maaari lamang niyang tanungin ang Grim Reaper ng mundong ito. Ding! Nakalusot ka! Kasalukuyan kang nasa Immortal level rank 6. Nakalusot si Wei Zhenchen. Nasa Immortal level 7 na siya ngayon. Dahil si Yezuan at ang Old 3 ay pumirma ng isang kontrata upang magarantya ang kanilang mga antas, ang antas ng Old 3 ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Yezuan. Sa makatuwid, nakapasok din siya sa Immortal level 6. Sa sandaling ito, ang kakayahan ni Yezuan ay malamang na hindi magagapi sa mga mas mababa sa rebirth level. Siyempre, ang invincibility na ito ay tumagal lamang ng 1 segundo. Lumipas na ang epekto ng Killing Fist. Gayunpaman, kaya pa rin niyang makipaglaban sa mga eksperto sa Immortal level 9. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang larangan ng digmaan at nalaman niyang magkaparehas ang magkabilang panig. Kahit saang panig siya sumali, ang panig na iyon ay magpapakita ng napakalaking momentum, at ang kabilang panig ay matatalo hanggang sa puntong hindi na siya makahinga. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Luo Luo, Wei Zhenchen, Old 3, ituloy natin ang pagpatay. Si Yezuan ay hindi nag-abala sa kanila at nagpatuloy sa paghahanap ng problema sa mga nasa ibaba ng Immortal level 8. Sa sandaling ito, mayroon lamang bahagyang higit sa 300 eksperto ang natitira mula sa Mo family at sa Nolan family. Mula halos 1,000 hanggang 300, marami na ang namatay.
Dahil ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, ginamit ng magkabilang panig ang kanilang mga trumpeta at patuloy na sinusunog ang kanilang mga habal ng buhay upang umatake. Kahit nabuhay pa sila pagkatapos ng labanang ito, wala na silang gaanong haba ng buhay. Dahil iyon ang nangyari, pagkatapos ay ipapababa muna sila ni Yezuan. Ang dalawang eksperto sa Rebirth Realm na lumalaban sa langit at ang 12 Immortal Level 9 na eksperto ay hindi inaasahan na ang gayong labanan ay masisira ni Yezuan. Noong una, inakala ng Mo family na si Yezuan ay may ilang koneksyon sa Mo family, kaya naman siya umatake. Gayunpaman, nang maglaon, pinatay pa ni Yezuan ang mga miyembro ng Mo family. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nila na si Yezuan ay isang dumadaan lamang. Hindi siya kabilang sa anumang kampo at narito lamang upang samantalahin ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, ang 300 tao sa ibaba ay malamang na mamamatay sa kamay ni Yezuan at ng 3 pa bago nila matukoy ang isang mananalo. Ano ang dapat nilang gawin? Damn it, Otres na tayo. Ang Rebirth Realm expert ng Mo family, si Mo Wentian, ay nagmura at mabilis na umatras. Kasabay nito, mabilis ding umatras ang 6 na Immortal Level 9 na eksperto ng Mo family. Ang labanang ito ay natapos ng maaga dahil kay Yezuan. Sa simula, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Kung ang pamilya Nolan ay hindi nalipol, kung gayon ang pamilya mo ay malilipol. Gayunpaman, ngayon, ito ay talagang isang draw. Gayunpaman, kinilala ito ng Rebirth Realm expert ng Nolan family na si Nolan Xingwei. Ang munting fox na iyon, maaaring si Bingir ang nakatitig sa kanya. Naisip ni Nolan Xingwei sa kanyang sarili. Sina Nolan Bing at Nolan Jia ay kanyang mga anak. Dati, nang umalis si Nolan Bing sa Shadow Fox clan at tumungo sa Land of Reincarnation, inutusan niya itong hanapin si Luo Luo. Ang isang teenager na Immortal Level 5 na eksperto, kahit nasa Shadow Fox clan, ay hindi pa nagpakita dati. Higit pa rito, sinabi ni Nolan Bing na si Luo Luo ay lumaki sa loob ng 1 taon. Nang makilala ni Nolan Bing si Luo Luo, talagang mababa ang kaharian ni Luo Luo. Sa ganoong kakayahan, hindi banggitin ang Shadow Fox clan, kahit na sa buong Land of Reincarnation, maaari siyang marank muna. Dahil ang magkabilang panig ay tumigil sa pakikipaglaban, hindi na maipagpatuloy ni Yezuan ang pagpatay. Agad niyang kinuha ang mga samsam at lumipad sa malayo. Pamilya Nolan, pamilya mo, Yezuan. 3 malalaking paksayon. Brat, sino ka? Gulat na tanong ng Rebirth Realm expert ng Mo family na si Mo Wentian. Passerby lang, don't worry about me. Casual na sagot ni Yezuan. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ay natigilan. Ang mga namatay sa kamay ni Yezuan at ng iba pang 3 ay hindi lamang mula sa pamilya Nolan, kundi mula rin sa pamilya mo. Paanong wala silang pakialam? Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Nolan Xingwei at bigla siyang pumutok gamit ang kanyang palad. Ang palad na ito ay hindi nakatutok sa buhay ni Yezuan, ngunit para hulihin si Yezuan at ang 3 pa. Tumigil ka. Direkta ring inatake ni Mo Wentian at pinawi ang pag-atake ni Nolan Xingwei. Gusto rin niya si Yezuan. Bakit naman? Simple lang ang dahilan. Maaaring isipin lamang ng iba na si Yezuan ay lihim na natutunan ng Unparalleled Fire Dragon / mula sa Mo family, ngunit alam ni Mo Wentian na ginamit ni Yezuan ang Unparalleled Fire Dragon / Ang kahangahangang kakayahan na ito ay ang pinakahuling hakbang ni Mo Xiaoye. Kabanata 1432. Ngunit sa sumunod na sandali, nabigla sina Mo Wentian at Nolan Xingwei. Sa susunod na sandali, sina Wei Zhenchen, Olaf Shu, at Luo Luo ay nawala sa hangin. Sa huli, si Yezuan na lang ang natitira. Column. Pagkatapos sabihin ito ni Yezuan, nabasag niya ang kawalan at mabilis na pumasok. Na-miss ni Nolan Xingwei, na nasa Rebirth Realm, ang kanyang target. Space Supernatural Power. Nagulat si Mo Wentian. Ang ganitong uri ng supernatural na kapangyarihan ay napakabihirang. Sino ang mag-aakala na si Yezuan ay talagang aalis ng hindi nasaktan pagkatapos na patayin ang magkabilang panig ng walang bantay? At saka, wala pa silang narinig na paraan na makakapagpawala sa kanilang 3. Biglang naging awkward ang atmosphere.
Ang magkabilang panig ay tumigil sa pakikipaglaban dahil kay Yesuan, ngunit ngayong nakatakas na si Yesuan, dapat pa ba silang magpatuloy? Lauzo, mag-aaway pa ba tayo? Malumanay na tanong ng isang ikasyam na antas ng immortal level na eksperto mula sa Mo Clan. Sa labanang ito, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig. Hindi lang marami ang nawalan sa amin, ngunit naubos din namin ang maraming buhay namin. Kung patuloy kaming lumalaban, natatakot akong magdusa ang magkabilang panig. Sumimangot si Mo Wentian at napaisip sa sarili. Sa pagkakataong ito, dumating siya na may intensyon na lipulin ang pamilya Nolan, ngunit sa halip, nakipaglaban siya sa pamilya Nolan hanggang sa natalo ang magkabilang panig. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang natitirang mga reincarnator ng Mo Clan ay pumasok lahat sa Land of Reincarnation para makipaglaban sa Nolan Clan para sa kayamanan. Wala silang panahon para pakialaman ito. Sa ilang sandali, hindi alam ni Mo Wentian ang gagawin. Fair na, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa ng desisyon si Mo Wentian. Ang grupo ng mga tao mula sa Mo Clan ay umatras sa harap ng Nolan Clan, hindi sila binigyan ng pagkakataong maglunsad ng sneak attack. Para naman kay Nolan Xingwei, matapos makita ang mga miyembro ng Mo family off, agad siyang nagutos, hanapin. Hanapin ang mga taong yun mula kanina. Oo, ilang 9th level immortal level expert ang tumugon at nagbigay ng utos. Alam nilang lahat na si Luo Luo ang taong hinahanap ni Nolan Bing. Bagamat nagkaroon na sina Nolan Bing at Nolan Jia ng ikasyam na antas ng immortal na antas ng katawan, hindi sila sanay dahil masyadong mataas ang kanilang kaharian. Kung gusto nilang makahanap ng isang tao, kailangan nilang maghanap ng mas bata para mas mabilis silang maka-adapt. Siya ay bata pa, may mataas na kakayahan, at kailangang mula sa Fox Clan. Iyon ang pinakaangkop na pagpipilian. Dati, narinig ni Nolan Xingwei mula kay Nolan Bing na si Luo Luo ay tumubo na ng 6 na buntot. Kahit na ang mga prodigy ng Shadow Fox Clan ay hindi maihahambing sa kanyang talento. Natatakot ako na tanging ang 100 Fox Manor sa kanluran ng Land of Reincarnation ang maaaring magsilang ng ganitong henyo. Naisip ni Nolan Xingwei sa kanyang sarili. Sa oras na ito, si Yesuan, na ginamit ang Eyes of the Void para tumakas mula sa Shadow Fox Clan, ay hindi pa nakakalayo. Sa halip, siya ay nasa paligid ng Shadow Fox Clan. Nakita niya mismong umalis ang koponan ng Mo Clan, gayon din ang mga eksperto ng Nolan Clan na ipinadala upang hanapin sila. Sa pagkakataong ito, talagang naabot na niya ang kanyang layunin. Kahit na ang pamilya Nolan at ang pamilya Mo ay hindi lumaban hanggang kamatayan, at ang magkabilang panig ay natalo sa huli, nakuha na niya ang gusto niya. Ang bagay na ito ay ang bangkay ng dalubhasa ng pamilya Nolan. Bagaman walang bangkay ng immortal level na level 9, ang isang immortal level na level 8 ay may isang tiyak na katayuan. Dapat nilang malaman kung nasaan sina Nolan Bing at Nolan Jia, tama ba? Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Muli niyang sinira ang kawalan at umalis sa Shadow Fox Clan, direktang dumating sa paligid ng Broken Sky City. Marami pa ring underworld assassin ang naglalaro, ngunit kung may manggahas na lumapit, haharapin sila ni Wei Zhenchen at ng Old Tree. Susunod, kinuha ni Yesuan ang bangkay ng isang eksperto sa pamilya Nolan sa ikawalong antas ng Life Realm. Immortal Eye, Soul Eye. Sinimulang hanapin ni Yesuan ang kaluluwa ng bangkay. Ang paghahanap ng kaluluwa na ito ay kumakain ng maraming kapangyarihan sa mata. Bukod dito, mas mataas ang kaharian ng bangkay, mas mahirap ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, gumugol siya ng buong kalahating araw sa paghahanap. Pagkatapos noon, sa wakas ay naunawaan na niya ang sitwasyon ni Nolan Bing at Nolan Jia. Si Nolan Bing at Nolan Jia, gaya ng inaasahan, bawat isa ay nagtataglay ng katawan. Ito ang dalawang miyembro ng pamilya Nolan na namatay sa labanan. Ang kanilang kaharian ay parehong nasa immortal level na level 9. Pagkatapos, direktang sinundan ni Nolan Bing at Nolan Jia ang eksperto sa Rebirth Realm papunta sa Land of Reincarnation. Mukhang may hinahanap sila. Ito ang resulta ng kalahating araw ng paghahanap ni Yesuan. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nagpunta sina Nolan Bing at Nolan Jia matapos makapasok sa Land of Reincarnation. Tama, maaari ko ring subukan ang bangkay ng Mo family.
Pagkatapos, inilabas ni Yezuan ang bangkay ng isang eksperto sa Mo family. Matapos ang kalahating araw, natapos na niyang hanapin ang kaluluwa ng bangkay. Si Mo Xiaoye ay isang henyo ng Mo family at maaaring ituring na ninuno ng Mo family. Gayunpaman, namatay siya kasama ang Zuan Ming Duo Demons sa labanan. Ang pamilya Mo ay may mga espesyaliya sa pamilya Nolan, kaya nakatanggap din sila ng balita tungkol sa kayamanan at nagpadala ng mga eksperto sa Land of Reincarnation. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang Rebirth Realm ay hindi tulad ng kanyang naisip. Ang Rebirth Realm ay nahahati sa tatlong realm, ang Profound Life Realm, ang Profound Death Realm, at ang Samsara Realm. Ang mga pumasok sa Profound Life Realm mula sa Immortal level ay magbubunga ng Profound Life Chi sa kanilang mga katawan. Ang malalim na buhay na Chi na ito ay mabilis na makapagpapagaling ng mga pinsala. Para sa Profound Death Realm, ang isa ay gagawa ng Profound Death Chi. Ang Profound Death Chi na ito ay maaaring gamitin sa labanan upang bawian ang kalaban ng buhay. Kapag naabot ng isa ang ika-9 na antas ng Profound Death Realm, ang Profound Life Chi at Profound Death Chi sa katawan ng isang tao ay magiging balanse. Sa oras na iyon, maaaring subukan ng isa na makapasok sa Samsara Realm. Tanging kapag ang isa ay nakalusot sa Samsara Realm, ang isa ay muling magkatawang tao sa kanilang sarili. Dati, inakala ni Yezuan na lahat ng eksperto sa Rebirth Realm ay maaaring muling magkatawang tao, ngunit lumabas na ang mga nakarating sa Samsara Realm lamang ang makakagawa nito. Kung ang isang Profound Life Realm o Profound Death Realm expert ay gustong mag-reincarnate, kailangan nilang humingi ng tulong sa isang Samsara Realm expert. Ngayon, nagkaroon ng problema. Ang mga Zuan Ming Duo Demons at Mo Xiaoye ay mga dalubhasa lamang sa Profound Life Realm sa kanilang tuktok. Malayo sila sa Samsara Realm. Pagkatapos, paano sila muling nagkatawang tao? Kailangang malaman ng isa na kahit ang mga eksperto sa Profound Death Realm ay maaaring hindi makilala ang isang eksperto sa Samsara Realm. Paano sila nakilala ng isang eksperto sa Profound Life Realm? Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yezuan na magkaroon ng hula sa kanyang puso. Maaaring ang Zuan Ming Duo Demons at Mo Xiaoye ay nakahanap ng kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanila na muling magkatawang tao ng maaga. Pagkatapos, nag-away sila at nasugatan ang magkabilang panig. Tapos, nag-reincarnate silang dalawa. Ito ay talagang posible. Bagamat hindi niya alam kung ito ang kaso, alam niya ang tungkol sa awayan sa pagitan ng pamilya Nolan at ng pamilya Mo. Ang dalawang pamilya ay nagpadala ng mga eksperto sa Land of Reincarnation upang maghanap ng isang kayamanan. Sok, kung makuha ko ang kayamanan na ito at lalamunin ko ito, ang antas ng cultivation ko ay tiyak na mapupunta sa Rebirth Realm. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang kayamanang ito ay nauugnay sa muling pagkakatawang tao ng Zuan Ming Duo Demons at Mo Xiaoye. Ni hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi magiging ganoon kadaling hanapin ito. Natatakot ako na ang dalawang eksperto lang sa Rebirth Realm mula sa Nolan family at ang Mo family ang nakakaalam kung saan nagpunta sina Nolan Bing at Nolan Jia. Gayunpaman, hindi ko sila matatalo ngayon. Kabanata 1433, natatakot ako na ang Nolan Bing at Nolan Jia lang ang nakakaalam sa Nolan clan at Mo clan ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, hindi ko sila matatalo ngayon. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Gayunpaman, kailangan niyang subukan. Sino ang nakakaalam kung malalaman ng mga eksperto sa Immortal level Levi Sham? Hindi ko makontrol ang Nolan clan pero kaya kong kontrolin ang Mo clan. Sa sandaling ito, biglang naisip ito ni Yezuan. Bagamat ang Mo clan ay sumailalim sa charm training, ang kanilang tagumpay ay mas mataas kaysa sa Shadow Fox clan. Kaya, ang target ni Yezuan ay ang Mo clan. Higit pa rito, ito ay ang Immortal level Levi Sham na eksperto mula sa Mo clan. Sa isiping ito, mabilis na sumugod si Yezuan patungo sa Mo clan. Ang Mo clan ay umalis na ng isang araw, kaya malamang na hindi sila maabyutan ni Yezuan. Isang araw ang ginugol ni Yezuan para marating ang Mo clan. Sa panahong ito, nakakuha ang Old Tree ng malaking halaga ng Mysterious Fire at nakapasok sa Immortal level Levi 7. Nakuha nina Nolan Bing at Nolan Jia ang isang kayamanan sa kanilang nakaraang buhay,
kaya ang mga eksperto sa mysterious life realm ng Mo Clan ay pumunta sa Land of Reincarnation tulad ng Nolan Clan, na naiwan lamang si Mo Wentian. Ang Mo Clan ay mas madaling makalusot kaysa sa Nolan Clan. Tumingin si Ye Zuan sa lungsod sa kanyang harapan at inisip ang kanyang sarili. Ang Mo Clan ay tao, kaya maaari niyang kontrolin ang sinuman na makapasok sa lungsod. Bagamat dinala ni Mo Wentian ang mga eksperto sa Nolan Clan, nakabalik na siya. Naghintay si Ye Zuan dito ng ilang sandali, pagkatapos ay ginamit ang kanyang soul ay mula sa malayo upang direktang kontrolin ang isang powerhouse sa ikalimang antas ng longevity stage. Pagkatapos, direktang sinabihan siya nito na lumapit at nagkunwaring kabilang partido upang makapasok sa lungsod. Ang Mo Clan ay isang malaking clan na may libu-libong taon ng kasaysayan at populasyon na 100,000. Si Ye Zuan ay nagbalat kayo bilang Mo Hua at pumasok sa lungsod ng Mo Clan. Bagamat si Mo Hua ay nasa Immortal Level Level 5 lamang at si Ye Zuan ay nasa Immortal Level Level 6, maaaring itago ni Ye Zuan ang kanyang aura. Kahit ang Immortal Level Level 7 expert na nagbabantay sa gate ng lungsod ay hindi siya napansin. Bagamat lahat ng tao sa Mo Family City ay may apelyidong Mo, ang lungsod ay talagang katulad ng ibang mga lungsod. May mga tindahan ng armas, restaurant, at iba pa. Kung tutuusin, napakaraming tao. Para kay Mo Wentian, siya ang namamahala sa City Lord's Manor. Dati, kapag pumunta sila sa pamilya Nolan para makipaglaban, dumanas sila ng matinding pagkatalo. Kaya naman, medyo kinakabahan ngayon ang Mo family. Natakot sila na ang pamilya Nolan ay mag-counterattack, kaya dumami ang mga bantay sa labas ng lungsod ng pamilya Mo at sa mga lansangan. Dumating si Ye Zuan sa harap ng City Lord Manor at ginamit ang kanyang Eye of Revelation para mag-imbestiga. Maraming eksperto sa City Lord's Manor, ngunit hindi nang ahas na lumapit si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin si Mo Wentian, na nasa Profound Life Realm. Sa sandaling lumapit si Ye Zuan, natakot siya na siya ay matuklasan, kaya maaari na lamang siyang maghintay sa labas. Unti-unting lumipas ang oras, naghihintay si Ye Zuan sa labas ng Castellan's Mansion. Maraming tao ang papasok at lalabas, ngunit wala sa kanila ang nakataas sa Immortality Level 8. Mukhang nasira ng husto ang kanyang sigla at kasalukuyang nagpapagaling. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumabas sa Castellan's Manor. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Napagtanto niyang nakita na niya ang taong ito noon pa. Lumahok siya sa labanan kasama ang pamilya Nolan. Dalubhasa siya sa Immortality Level 9. Pagkaalis ng Castellan's Manor, mabilis siyang umalis. Magandang pagkakataon. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan at agad na sumunod sa kanya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumunod ng malapit. Ginamit niya ang kanyang mata ng pahayag upang magmasid sa labas ng saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan. Talagang umalis siya ng syudad. Ang galing! Namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang level 9 na immortal level na umaalis sa lungsod. Mukhang dumating na ang pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang immortal level rank 9 powerhouse ay hindi tumungo sa hilaga. Sa halip, tumungo siya sa timog. Marahil ay kukuha siya ng mga reinforcement. Ang pamilya Nolan at ang pamilya Mo ay itinatag sa hangganan ng Land of Reincarnation. Ang Land of Reincarnation ay nasa hilaga, kaya ang taong ito ay hindi pupunta sa Land of Reincarnation. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Hanggat pinatay siya ni Ye Zuan, maaaring malaman niya kung saan napunta ang rebirth level expert ng Mo family sa Land of Reincarnation. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang Eye of Revelation para sundan siya habang nakalayo. Kahit na ang kanyang kalaban ay maingat, ang kanyang paningin ay mas maliit kaysa kay Ye Zuan, kaya hindi niya siya napansin. Bagamat mabilis ang kanyang takbo, maingat siya at hindi bumiyahe ng buong bilis. Kaya naman, maabutin pa siya ni Ye Zuan. Makalipas ang halos kalahating oras. Tama na, fair na, napaisip si Ye Zuan at agad siyang hinabol. Nadama ng eksperto sa Immortality Level 9 sa harapan na may mali. Lumingon siya at nakita si Ye Zuan. Gayunpaman, mukhang estranghero si Ye Zuan sa sandaling ito. Nasa Immortality Level 6 lang siya, kaya hindi niya ito sineseryoso. Hindi, ang bilis niya.
Kinilig ang matanda. Paano naging posible na ang isang eksperto sa Immortality Level 6 ay mas mabilis kaysa isang eksperto sa Immortality Level 8? You're coming for me. You're courting death. Ang matandang lalaki na nasa Immortal Level na rank 9 ay nag-react kaagad at itinaas ang kanyang espada para umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Buong lakas na umatake si Yezuan. Dagandong. Nagbanggaan ang dalawang True Keys at nag-sweep out ang airwaves. Pare-pareho silang pinagtagpo. Dati, si Yezuan ay nagkaroon ng buff mula sa kapistahan ng pagpatay, kaya ang kanyang lakas ay masasabing walang talo sa ilalim ng Reincarnation Realm. Gayunpaman, ngayon, wala siyang buff, kaya nagawa niyang lumaban ng pantay-pantay sa isang eksperto sa Immortality Realm na 9th level. Gayunpaman, ang Unparalleled Flame Dragon Slash ay naglantad kay Yezuan. Ikaw kasi, agad na nakilala ng matanda si Yezuan. Siya si Yezuan, ang pumatay ng maraming eksperto mula sa pamilya Nolan at pamilya Mo. Gayunpaman, paano kung nakilala niya siya? Sa sandaling ito, sina Wei Zhenchen at Old Tree, na nasa Immortality Level 7, ay sumalakay mula sa magkabilang panig. Naghahanda rin si Luo Luo sa labas. Nalalabing alam, mas mabilis ang takbo ni Old Shu. Sa isang iglap, nag-condensed siya ng isang remnant flame clone sa harap ng matandang lalaki na nasa Immortal Level 8. Ano, hindi inaasahan ng matanda na makakapag-teleport si Old Tree sa likod niya. Nang tumalikod siya para ipagtanggol ang sarili, huli na ang lahat. Bang! Dama po ang nag-aalab na kamao ng matandang puno sa likod ng matanda. Agad na pinalipad ang huli. Gayunpaman, ang matanda ay nasa mas mataas na antas at mayroong isang uri ng exotic flame sa kanyang katawan. Nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at nataman lang siya ng impact. Agad niyang pinatatag ang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling umatake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isa pang malaking gintong Flame Dragon ang sumugod palabas. Sa pagkakataong ito, nilamon nito ang matanda sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, kailangang sunugin ng matanda ang kanyang habang buhay. Sa nakaraang labanan, nang lumaban siya sa dalubhasa ng pamilya Nolan, sinunog niya ang halos 1,000 taon ng kanyang buhay. Ngayon, wala na siyang mahabang panahon. Boom! Ang gintong Flame Dragon ay agad na nagkalat. Sa pagkakataong ito, ang matanda ay nag-condense ng isang set ng Flame Battle Armor upang maiwasan ang kanyang sarili na muling atakihin. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naging daloy ng liwanag si Luo Luo at kumislap. Reincarnation Flash, 5th Flash. Kabanata 1434. Ito ang unang pagkakataon ni Luo Luo na gumamit ng 5th Flash at na-block ito. Gayunpaman, nagawa niyang masira ang flame defense ng kalaban. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling umatake ang Old Tree. Flame ng Sun Rope, isang naglalagablab na kadena ang biglang lumitaw at iginapos ang mga binti ng matanda, dahilan para hindi ito makagalaw. Bukod dito, ang nagniningas na kadena na ito ay hawak sa mga kamay ng lumang puno. Isang napakalakas na enerhiya ng apoy ang ipinadala sa pamamagitan ng nagniningas na kadena. Whoosh whoosh whoosh. Agad na sinunog ng apoy ang mga binti ng matanda. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa kanyang tuhod sa isang kisap mata. Damn it! Nagulat ang matanda at mabilis na pinatay ang apoy. Gayunpaman, sinubukan niyang muli at napagtanto na ang apoy ay napakalakas. Nasunog nito ang kalahati ng kanyang true chi. Wala siyang choice kundi sunugin muli ang kanyang habang buhay. Bang! Sa wakas ay naapula ang apoy. Gayunpaman, nasunog na ang mga paa ng matanda. Kung siya ay medyo mamaya, ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay nawala. Buti na lang at marunong lumipad ang mga martial artist noong nasa Aura Realm sila. Nawala man ang mga paa nila, nakakagalaw pa rin sila. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay tiyak na hindi kasing bilis sa lupa. Ang round of attack na ito ay kikitil ng buhay mo. Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang muli siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Sa isang iglap ay napalunok na naman ang matanda. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang malaking halaga ng kanyang buhay kapalit ng pagkakataong mabuhay.
Gayunpaman, wala na siyang pagkakataong magamit ito muli dahil naubos na ang kanyang buhay. Wala pang 10 taon ang natitira sa kanya. Hindi ko matatanggap ito. Walang magawa ang matanda. Sa loob lamang ng ilang segundo, naubos na niya ang mahigit 200 taon ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay na pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang habang buhay, siya ay mamamatay pa rin. Natirang alam. Ang Old Tree, na nasa Immortality Realm Level 7, ay lumikha ng isa pang Residual Flame Clone. Boom! Sa pagkakataong ito, hindi na ito napigilan ng matanda at agad na tinusok ang kanyang dibdib. Ang apoy na iyon ay agad na sinunog ang isang malaking butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang puso ay naging abo. Pagkatapos, muling iwinagayway ng matandang puno ang kanyang kamay at tinipon ang apoy. Ang natira ay isang bangkay na walang paa at walang laman na dibdib. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos mamatay ang matandang nasa immortal level na rank 9, mabilis na lumapit si Yezuan at iniligpit ang kanyang bangkay at si Chen Kunring. Napakadali para sa kanilang apat na pumatay ng isang immortal level rank 9 powerhouse. Hindi lang niya alam kung alam nitong immortal level 9 powerhouse kung nasaan sina Nolan Bing at Nolan Jia. Sa sandaling iyon, pinunit ni Yezuan ang kawalan, nakarating sa isang tahimik na lugar, at nagsimulang hanapin ang kanyang kaluluwa. Mahirap hanapin ang kaluluwa ng isang immortal level rank 9 powerhouse. Si Yezuan ay gumugol ng isang buong araw sa pagsubok. Nakakalungkot na hindi alam ng ekspertong ito sa Immortality Realm Level 9 kung saan nagpunta ang eksperto sa Rebirth Realm. Ang alam lang niya ay nasa Land of Reincarnation siya. Anong trahedya? Wala na ang mga pahiwatig. Parang ang Nolan Clan at ang mga eksperto sa Rebirth Realm ng Mo Clan ang nakakaalam nito. Si Yezuan ay mukhang walang magawa. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang immortal level na rank 9 powerhouse ay nagbigay sa kanya ng maraming gantimpala. Isa sa kanila ay nireranggo sa ika-63 sa Exceptional Flame Leaderboard. Mayroon ding ilan pang kakaibang apoy na medyo mataas ang ranggo. Iningatan ni Yezuan ang isa sa kanila at ibinigay ang natitira sa Old Tree at Luo-Luo. Mabilis na nag-level up ang Old Tree. Nalampasan na niya si Wei Zhenchen. Pagkatapos pinuhin ng mga pambihirang apoy na ito, ang kanyang cultivation base ay bumuti ng husto. Malapit na siyang makapasok sa immortal level na rank 8. Nakakalungkot lang na may hangganan ang matandang puno. Siya ay ginagarantiyahan na hindi bababa sa antas ni Yezuan at hindi maaaring mas mataas kaysa kay Yezuan ng 3 antas. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nasa immortal level na rank 6. Gaano man kataas ang lumang puno, maaari lamang siyang nasa immortal level na rank 9. Sa araw na ito, si Luo-Luo ay nakalusot din sa immortal level na rank 6, katulad ni Yezuan. Susunod, kinailangan ni Yezuan na muling magplano. Young Master, bakit hindi tayo magtrabaho kasama ang Mo Clan? Sa sandaling ito, biglang nagmungkahi ang matandang puno. Makipagtulungan sa Mo Clan. Nang marinig ito ni Yezuan, hindi niya maiwasang matigilan. Ilang beses na siyang nakatrabaho ni Mo Xiaoye noon. Siyempre madalas, nag-aaway sila. Hindi imposibleng magtrabaho kasama ang Mo Clan ngayon. Grandpa Tree, magandang ideya ito. Una, mangungulekta tayo ng ilang kayamanan mula sa Mo Clan. Pagkatapos, tutulungan natin silang sirain ang Shadow Fox Clan. Naisip din ni Luo-Luo na ito ay isang magandang ideya. Oo, magandang ideya ito. Mangungulekta tayo ng maraming reward mula sa Mo Clan para makalusot ako sa immortal level na rank 7. Pagkatapos, hindi na ako magagapi sa ilalim ng Rebirth State. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Tanging kapag nakapasok siya sa immortal level na rank 7 ay maglalakas loob siyang labanan ang isang Rebirth State. Ngayong nasa immortal level rank 6 na lang siya, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Oo, hindi sisang-ayon ang Mo Clan. Kung hindi sila pumayag, tutulungan natin ang Shadow Fox Clan, nakangiting sabi ng Old Tree. Sa alitan sa pagitan ng Nolan Clan at Mo Clan, si Yezuan ang ikatlong partido. Hindi lamang siya pumatay ng mga tao mula sa magkabilang panig, ngunit siya rin ay tutulong. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang isa sa Mo Clan at Nolan Clan ay tiyak na sisang-ayon.
kahit na pinatay ni Yezuan ang marami sa kanilang mga tao. Gayunpaman, paano maihahambing ang mga taong iyon sa isang angkan? Kung kaya nilang pumatay ng isang powerhouse ng rebirth state, kung gayon sila ay kumita. Not a bad idea. Sige, pupunta ako sa Mo Clan ngayon. Tumango si Yezuan. Bitawan mo ako. Hindi ako mamamatay. Kung ang Mo Clan ay maglakas loob na patayin ako, Young Master, maaari kang direktang pumunta sa Nolan Clan. Nagboluntaryo ang Old Tree. Sige. Sa sandaling iyon, nabasag ni Yezuan ang kawalan at nakarating sa labas ng lungsod ng Mo Clan. Dahil hindi sapat ang kanyang kaharian, maaari lamang ipadala ni Yezuan ang lumang puno bilang isang mensahero para magtrabaho kasama ang Mo Clan. Ang matandang puno, na mukhang kalbong matandang lalaki, ay itinaas ang kanyang mga paa at nagmamadaling pumunta sa tarangkahan ng lungsod ng Mo Clan. Tumigil ka nga dyan. Sino ka? Sigaw ng isang immortal level na Levi 7 general ng Mo Clan. Nakita niya na ang matandang puno ay hindi isang ordinaryong tao. Isa pa, dumating siya na may malakas na aura. Halata namang may mali. Bakit ang dami mong kalokohan? Medyo naiinip si Old Shu. Direkta siyang nagpadala ng natitirang apoy at sinampal ang nagtatanggol na general. Kung hindi lang sa pagkakataong ito ay dumating sila para makipagtulungan sa pamilya mo, malamang na naging abo na ang nagtatanggol na general na ito. Ang Old Tree ay nasa tuktok na ngayon ng immortal level na Levi 7 at malapit nang makapasok sa immortal level na Levi 8. Sa kanyang kakayahan, kahit na ang isang immortal level na Levi Siyam na powerhouse ay walang magagawa sa kanya. Bukod dito, mayroon siyang immortal Phoenix bloodline. Higit sa lahat, siya ay walang kamatayan. Nang sampilan niya ang general, kinuha niya ang kanyang Chen Kun Ring at ginamit ang Remnant Flame para makapasok muli sa lungsod. Ang Remnant Flame ay maaari ding i-level up gamit ang DevR points. Sa tuwing mag-level up ito, tataas ang bilang ng Remnant Flame Doppelganger at tataas ang kanilang range. Sa hinaharap, maaari pa itong maging tulad ng Assassin's Eyes. Pagkatapos gamitin ang Remnant Flame Doppelgangers, tataas ang unang attack power nito. Gayunpaman, si Yezuan ay walang anumang DevR point na i-upgrade. Maaaring magamit niya ang mga ito sa mga random na misyon sa hinaharap. Ang kasanayang ito ay katumbas ng teleportasyon. Hindi nagtagal, dumating ang matandang puno sa harap ng mansyon ng Mo Clan. Kabanata 1435, Mo Wentian, lumabas ka. May pag-uusapan tayo. Ang matanda na boses ng Old Tree ay nahulog sa pandinig ng lahat sa City Lord's Manor. Kaagad, maraming eksperto ang lumukso sa hangin. Sino ang may lakas ng loob na tawagin ang pangalan ng Patriarch ng Mo Clan? Ang eksperto sa Rebirth Realm, si Mo Wentian, na siyang namamahala sa sitwasyon, ay nagmulat din ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumaril siya. Pagdating niya sa itaas ng City Lord's Manor, napagtanto niya na nakilala niya ang tao. Ang lumang puno ang Samira sa labanan sa pagitan ng dalawang angkan. Ikaw pala, nanlaki ang mga mata ni Mo Wentian sa hindi makapaniwala. Ang lumang puno ay pumasok mismo sa bitag. Gusto ng Young Master ko na makipagtulungan sa Mo Clan mo para sirain ang Nolan Clan. Lumang puno ay dumiretso sa punto. Kooperasyon. Nang mahulog ang dalawang salitang ito sa tenga ni Mo Wentian, nagulat siya. Hulaan ni Mo Wentian na ang tinutukoy ng Young Master na Old Tree ay si Yezuan. Gayunpaman, pinatay ni Yezuan ang marami sa kanilang mga tao. How dare he come to cooperate? Gayunpaman, labis na interesado si Mo Wentian sa mga detalye ng pakikipagtulungan. Humph, pinatay mo ang mga tao ng Mo Clan ko at gusto mo pa ring makipagtulungan. Hindi maiwasang magtanong ni Mo Wentian. Dahil hindi ka payag, pagkatapos ay kalimutan mo na. Pupunta ang aking Young Master at magtatanong sa Nolan Clan. Walang magawa ang Old Shu, tumalikod at naghanda na umalis. Gayunpaman, ang kanyang landas ay hinaranggan ng ilang eksperto sa ikasyam na antas ng Immortality Realm. Sok, dahil naglakas loob akong pumuntang mag-isa, hindi ako natatakot na patayin mo ako. Pumirma ako ng kontrata sa aking Young Master. Hanggat nabubuhay ang aking Young Master, hindi ako mamamatay. Bakit hindi mo ako subukang patayin? Panipi, hinaplos ng matandang puno ang kanyang balbas na walang bahid ng takot sa kanyang mukha.
Ang isang ordinaryong ikapitong antas na eksperto sa Immortality Realm ay matatakot sa kamatayan ng isang 9th level na eksperto sa Immortality Realm, higit pa sa isang eksperto sa Rebirth Realm. Gayunpaman, ang Old Tree ay napakatahimik. Ito ay talagang medyo hindi kapanipaniwala. Kontrata, kumunat ang noo ni Mo Wentian. Wala pa siyang narinig na ganoon kalakas na kontrata na maaaring muling buhayin. Ang aking munting young master ay maaaring nagpadala lamang ng isang mahina, ngunit ang dumating ay ako. Ito ay sapat na upang ipakita ang katapatan ng aking little young master. Mu pamilya, bibigyan kita ng 3 segundo upang isaalang-alang. Pagkatapos ng 3 segundo, papasok ang aking young master sa pamilya Shadow Fox at makikipagtulungan sa kanila. Pagpatuloy ng matandang puno, 3 segundo, para sa isang mahalagang pakikipagtulungan. Talagang binigyan lamang siya ng 3 segundo upang isaalang-alang. Dahil dito, medyo na-pressure si Mo Wentian. Gayunpaman, hindi imposibleng iwaksi ang dating puot at makipagtulungan hanggat maaari nilang sirain ang pamilya Nolan. Dati, nagpadala na siya ng mga tao sa ibang paksayon para humingi ng tulong, ngunit kung tatanggihan niya ang Old Tree ngayon, pupunta si Yezuan sa pamilya Nolan para makipagtulungan. Sa oras na iyon, ang pamilya Nolan ay direktang sisingilan, at ang Mo family ay nasa panganib. Walang sapat na oras. Bukod dito, may ilang tanong din si Mo Wentian na gusto niyang itanong kay Yezuan. Halimbawa, bakit ginamit ni Yezuan ang Unparalleled Flame Dragon Slash? Anong kailangan mo? Hindi maiwasang magtanong ni Mo Wentian. Ito ang gusto ng young master ko. Nang walang ibang salita, ang matandang puno ay naghagis ng isang piraso ng papel kay Mo Wentian. Itinala nito ang mga bagay na kailangan ni Yezuan. Ang mga bagay na ito ay sapat na para makapasok siya sa ikapitong antas ng Immortality Realm. Kasabay nito, ang Old Tree at Wei Zhenchen ay maaari ding makapasok sa ikawalong antas ng Immortality Realm. Sobra, nagulat si Mo Wentian. Ang mga bagay sa loob ay sapat na upang lumikha ng ika-9 na antas ng eksperto sa Immortality Realm. Sobra talaga ang hinihiling ni Yezuan. Huwag mong isipin na sobra. Basta kaya nating sirain ang pamilya Nolan, kahit 5 beses, I think you can still come up with it, right? Bahagyang napakunot ang bibig ng matandang puno, at sinabing, bukod dito, ayaw mo bang malaman kung bakit magagamit ng aking little young master? Ang Unparalleled Flame Dragon Slash. Ang hakbang na ito ay ang pinakahuling hakbang ni Mo Xiaoye. Nang mahulog ang pangungusap na ito sa tainga ni Mo Wentian, nang inag ang kanyang katawan. Mu Xiaoye. Ang pangalang ito ay hindi lihim. Alam ng maraming tao na ang isang matandang ninuno ng Mo clan ay nawala pagkatapos pumunta sa Land of Reincarnation at pinaghihinalaang namatay. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao na si Mo Xiaoye ang lumikha ng Unparalleled Flame Dragon Slash. Mas kaunting mga tao ang nakakita kay Mo Xiaoye na gumamit ng Unparalleled Flame Dragon Slash. Ang pangalang ito ay kilala lamang ng ilang matandang ninuno ng Mo clan. Pero ngayon, may nagsabi na talaga. Dapat itong nauugnay kay Mo Xiaoye. Alam mo kung nasaan si Mo Xiaoye? Nagtatakang tanong ni Mo Wentian. Oo naman, pero sasabihin ko sa iyo pagkatapos sirain ang pamilya Nolan. Paano na? Ngumiti ang matandang puno. Nag-alinlangan si Mo Wentian. Ngayon, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Mo clan. Kung ang Mo clan ay sirain ng Nolan family, ang Nolan family ay may iwan lamang sa mga taong lumipat sa Land of Reincarnation. Bukod dito, alam ni Yezuan ang lokasyon ni Mo Xiaoye. Gayunpaman, may naisip si Mo Wentian. Matagal nang nabasag ang Life Jade tablet ni Mo Xiaoye. Siguradong nakuha mo na ang kanyang mana. Gusto mo pa bang magsinungaling sa akin? Malamig na sabi ni Mo Wentian. Mahigit 20 taon nang nawawala si Mo Xiaoye. Maraming tao ang naniniwala na siya ay patay na. Bilang matandang ninuno ng Mo clan, natural na alam ni Mo Wentian na ang Life Jade tablet ni Mo Xiaoye ay nabasag. Kaya lang hindi niya ito inihayag. Maaaring hindi ganoon. Nag-reincarnate lang si Mo Xiaoye. Tingnan mo, hindi ba nag-reincarnate din ang Xuanming Duo Demons? Nasa Profound Life Realm lang sila. Ipinaliwanag ng matandang puno. Nang marinig ito, naramdaman ni Mo Wentian na may katuturan ito.
Gayunpaman, paano muling nagkatawang tao ang Xuanming Duo Demons bilang Profound Life Realm Cultivator? Dati niyang nahulaan na nakahanap sila ng Reincarnation Treasure. Sa makatuwiran na si Mo Xiaoye ay muling nagkatawang tao. Sige, sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Kung hindi, kumislap ang mga mata ni Mo Wentian. Hehe, ngumisi lamang ang matandang puno at sinabing, walang oras na mawawala. Mangyaring ayusin ang iyong mga tauhan at magtipon sa labas ng lungsod. Ano, aalis na tayo, gulat na sabi ni Mo Wentian. Huwag kalimutan na ang ating young master ay may space magical power. Mapapayagan kanyang makarating sa Nolan clan sa isang iglap. Sagot ng matandang puno. Pagkatapos ng kanyang paalala, agad na nag-react si Mo Wentian. Ginamit ni Ye Zuan ang mahiwagang kapangyarihan ng espasyo para umalis sa araw na iyon. Sige, kaagad, inutusan ni Mo Wentian ang mga tao na ayusin ang mga lalaki. Kasabay nito, direktang umalis din ang matandang puno at lumipad palabas ng lungsod. Wala pang kalahating minuto, inayos muli ng Mo clan ang mga lalaki. Bagamat kulang sila sa isang eksperto sa ika-9 na antas ng Immortality Realm, isa pa ang pumalit sa kanya. Mayroon pa ring 6 na eksperto sa ika-9 na antas ng Immortality Realm. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng lungsod. Sa labas ng Mo Clan City, naroon lamang ang Old Tree. Gayunpaman, sa tabi ng Old Tree, mayroong isang void door. Sa pamamagitan ng void door na ito, maaari kang direktang makarating sa labas ng Shadow Fox Clan, sabi ng Old Tree kay Mo Wentian. Nakita ito ni Mo Wentian na hindi kapanipaniwala. Ang Mo Clan at ang Nolan Clan ay 2 araw na lang. Gayunpaman, ang isang pinto ay maaaring direktang tumawid sa distansya sa pagitan ng 2 angkan. Nakakatakot talaga. Fair na. Kabanata 1436. Sa likod ng Void Door, malapit nga sila sa Shadow Fox Clan. Mula sa malayo, tanaw na nila ang lungsod ng Nolan Clan. Nasaan ang brat na iyon? Tumingin si Mo Wentian sa matandang puno. Huwag kang mag-alala. Kapag nag-away kayo, lalabas ang young master. Kailangan mo lang i-delay ang Rebirth Realm expert na iyon. Matatapos ang labanan sa loob ng 10 segundo. Nagpatuloy ang matandang puno. Sige, nagningning ang mga mata ni Mo Wentian. Dati, matagal silang nag-away at naubos ang haba ng kanilang buhay. Ngayon, ang kanilang misyon ay hindi pumatay kundi antalahin ang kabilang partido. Ito ay mas simple. Naglakas loob si Ye Zuan na mangako ng 10 segundo. Nangangahulugan ito na mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas. Parang napahamak ang Nolan Clan sa pagkakataong ito. Sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Kung hindi, ipapabayad talaga kita. Namilog ang mga mata ni Mo Wentian. Pinamunuan niya ang malaking grupo at muling sumugod patungo sa Nolan Clan. Ang lumang puno ay naghalo sa kanilang grupo at sabay na pumasok sa angkan ng Shadow Fox. Mo Wentian, ikaw na naman. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa malayo. Ang dalubhasa sa Rebirth Realm ng Nolan Clan, si Nolan Xingwei, ay muling lumipad sa kalangitan. Dati, nang salakayin ng Mo Clan ang Nolan Clan, ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo. Maliban sa mga namatay, karamihan sa kanila ay nawala ng 1,000 taon ng buhay. Kung mag-aaway na naman sila this time, malamang mamatay silang lahat dito. E ano naman kung ako yun? Ngayon, ang iyong Nolan Clan ay masisira. Ngumuso si Mo Wentian. Sa pagtingin sa confident na hitsura ni Mo Wentian, ang puso ni Nolan Xingwei ay nanginig. Pinalaki niya ang kampo ng kabilang partido at napansin ang figure ng matandang puno. Siya yun. Nagulat si Nolan Xingwei. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Ang Old Tree ay kasabwat ni Ye Zuan. Ngayong lumitaw na siya sa kampo ng Mo Clan, maaaring ang Mo Clan at Ye Zuan ay nagtutulungan. Ay hindi, sa pag-iisip nito, nagbago ang ekspresyon ni Nolan Xingwei. Ito ay mahirap, mukhang nahulaan mo na. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, magkusa ka na sumuko. Hindi ko kayo papatayin lahat. Nagpatuloy si Mo Wentian. Huwag mo nang isipin yun. Nagngagat ang ngipin ni Nolan Xingwei. Kahit na ang buong Nolan Clan ay mamatay sa labanan, hindi sila kailanman magkukusa na sumuko.
Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal sa kanyang puso na nahanap na ni Nalending at ng iba pa ang kayamanan at pinatay ang lahat ng mga eksperto sa rebirth stage ng Mo clan. Sa ganitong paraan, kahit na namatay sila sa labanan, hindi sila magsisisi. Nasaan ang young master mo? Tanong ni Mo Wentian sa mahinang boses. Nandito na siya. Kapag nagsimula na ang laban, lalabas agad siya. Nang matapos magsalita ang matandang puno, biglang dumilim ang langit katulad noong nakaraan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Mo Wentian kung sino ang nasa likod ng biglaang pagbabago ng panahon noong araw na iyon. Kailangang malaman ng isa na ang Underworld ay magkasamang itinatag ng Mo clan at Nolan clan. Ang mga miyembro ng Nolan clan ay bihasa rin sa pagpatay at pagtatago. Ang kanilang mga pandama ay lubhang matalas din. Gayunpaman, kahit isang eksperto sa Rebirth Realm na tulad niya ay hindi siya ma-detect. Kailangang sabihin na ang kakayahan ni Yezuan sa pagtatago ay napakataas. Buti, lahat ng kapamilya mo, makinig sa utos ko, patayin. Hindi na sinayang ni Mo Wentian ang anumang salita at direktang nagbigay ng utos. Pumunta ka, sigaw din ni Nolan Xingwei. Magsisimula na ang ikalawang labanan. Nang magsimula ang labanan, agad na ginamit ng Old Tree ang natitirang apoy at kumislap sa tagiliran ni Yezuan, ipinasaang Universe Ring kay Yezuan. Kanina lang, sumunod na si Yezuan sa likod ng team ng Mo clan at palihim na pumasok. Nang makita niyang naglalaban na ang dalawang puwersa sa harapan niya, hindi niya maiwasang mapangiti. Ngayon, ito ang kanyang palabas. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang nasa Immortality Realm Level 7. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang nasa Immortality Realm Level 8. Ding! Nawala na ang Spirit of Ashes, kasalukuyang nasa Immortality Realm Level 8. Tatlong notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Direktang nilamon ni Yezuan ang lahat ng makalangit at makalupang kayamanan na ibinigay sa kanya ng Mo clan. Luo, Wei Zhenchen, kayong dalawa ay tumutok sa pagpatay sa mga nasa ibaba ng Immortality Realm Level 9. Old Tree, kayo at ako ay magtutulungan upang harapin ang mga nasa Immortality Realm Level 9. Agad namang inutusan ni Yezuan silang tatlo. Sa kanilang intervention, ang labanang ito ay hindi tatagal ng higit sa 10 segundo at ang kalalabasan ay magpapasya. Marahil, hindi ito kukuha ng 5 segundo. Sige, agad namang tumugon si Old Tree. Matapos makapasok sa Immortality Realm Level 8, halos hindi na siya magagapi sa mga nasa Immortality Realm. Kung makikipagtulungan siya kay Yezuan, hindi magiging mahirap para sa kanya na pumatay ng Immortality Realm Level 9 ng madali. Tulad ng unang labanan, naubos ng magkabilang partido ang kanilang True Chi. Sa pagkakataong ito, napakakonserbatibo ng Mo clan dahil mayroon silang panlabas na tulong. Noong nag-aaway ang magkabilang panig, sa wakas ay nagpakita si Yezuan. Natirang Flame Clone. Ang target ni Yezuan at Old Tree ay iisang tao. Sa isang kisap mata, lumitaw ang huli sa likod ng Immortality Realm Level 9 mula sa Shadow Fox Clan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Nagtulungan at sabay na umatake sina Yezuan at Old Tree. Ang Immortality Realm Level 9 powerhouse na ito ay walang oras na mag-react at pinalipad ng Old Tree's Flame Dragon Slash. Ang direksyon na pinalipad sa kanya ay ang Unparalleled Flame Dragon Slash ni Yezuan. Whoosh! Whoosh! Sa isang kisap mata, napatay itong Immortality Realm Level 9 powerhouse. Kung tungkol sa kanyang kalaban, siya ay lubos na namangha. Kaya, napakalakas. Nilunok ng Mo clan powerhouse na ito ang kanyang laway. Si Yezuan ay nasa Immortality Realm Level 7 lamang, ngunit maaari niyang patayin ang isang Immortality Realm Level 9 powerhouse sa isang iglap. Tao pa ba siya? Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Mo Wentian, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata. Mukhang sa pagkakataong ito, mawawasak na talaga ang Nolan clan. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Nang tumunog ang notification ng system, sinulyapan ito ni Yezuan mula sa gilid ng kanyang mata at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang tingin sa pangalawang powerhouse ng Immortality Realm Level 9. Natirang Flame Clone. Muling umatake ang Old Tree. Una, gumawa siya ng isang clone at pagkatapos ay lumipat.
Nakita ng powerhouse na ito ng Immortality Realm Level 9 na ang kanyang kasama ay namatay gamit ang kanyang sariling mga mata, kaya naghanda siya. Bang! Hinarang ng kalaban ang suntok ni Old Tree. Gayunpaman, dumating kaagad ang pag-atake ni Yezuan. Ilalabas ko lahat. Ang Immortality Realm Level 9 Shadow Fox powerhouse na ito ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at direktang umatake. Sinunog niya ang 100 taon ng kanyang buhay para sa pag-ataking ito. Ilang daang taon na lang ang natitira niyang buhay. Nasusunog ang 100 taon sa isang pagkakataon, siya ay natural na heartbroken. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kung hindi niya masunog ang napakaraming buhay, natatakot siyang mapatay siya sa lugar. Ano ang silbi ng 100 taon ng buhay? Dagandong. Ang kanyang espada ay naglaslas at ang gintong apoy na dragon ni Yezuan ay bumangga. Sa pagkakataong ito, sobrang marahas ang banggaan. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-atake ay mas malakas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, hindi sinunog ng pag-atake ni Yezuan ang kanyang buhay. Ang true chi na natupok ay halos mabawi sa isang kisap mata. Tingnan natin kung ilang taon pa ng buhay ang masusunog mo. Naningkit ang mga mata ni Yezuan at muli niyang nilaslas ang kanyang espada. Ano? Nagulat ang kalaban. Hindi siya nagulat sa pag-atake ni Yezuan, kundi sa Old Tree. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Old Shu ang residual flame doppelganger para sumugod sa kanyang tabi at pagkatapos ay niyakap siya. Ang mga tao sa paligid ay gustong mamatay kasama niya. Hindi. Kabanata 1437. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Namatay na ang espiritu ng abo. Ding! Nabuhay muli ang espiritu ng abo. Tatlong notification ng system ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Ang pangalawang Immortal Level Rank 9 Expert ay pinatay ni Yezuan. Sa sandaling ito, 3 segundo pa lang siyang nagpakita. 3 segundo para patayin ang dalawang eksperto sa Immortal Level Rank 9. Nangangahulugan ito na ang labanang ito ay talagang matatapos sa loob ng 10 segundo. Napakawalang awa ng brat na iyon. Nang ineg si Mo Wentian, na siyang namamahala sa pagpigil sa eksperto sa Rebirth Realm ng Shadow Fox Clan, si Nolan Xingwei. Hindi niya inaasahan na papatayin talaga ni Yezuan ang sarili niyang mga tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Matapos alisin ni Yezuan ang Universe Ring ng mga patay, isa pang figure ang lumitaw sa tabi niya. Ang figurang ito ay ang matandang puno, na pinatay ni Yezuan ngayon lang. Paano ito naging posible? Paano muling bubuhayin ang isang taong malinaw na naging abo? Sa sandaling ito, biglang may naalala si Mo Wentian. Noong nakaraan, sinabi ng matandang puno na siya ay walang kamatayan at hindi masisira. Hanggat hindi namatay si Yezuan, hindi siya mamamatay. Ito ay talagang totoo. Sok. Young Master, sobrang lakas talaga ng attack power mo. Kahit ako napatay. Ang matandang puno ay hindi napigil ang magpuri. Kailangang malaman ng isa na siya ang espiritu ng abo. Mayroon siyang fire attribute resistance. Bilang karagdagan sa Immortal Divine Phoenix Bloodline, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Gayunpaman, siya ay agad na pinatay ni Yezuan. Ang epekto ng Unicorn Genuine Chi ng Immortal ay Unicorn Bloodline upang masunog ang mundo ay talagang sobrang nakakatakot. Haha, matandang puno, ituloy natin. Tumawa ng malakas si Yezuan. Pagkatapos, pinatay niya ang isa pang tao. Hanggat ang natitirang 4 na Immortal Level Rank 9 na eksperto ay napatay, ang kalalabasan ng labanan na ito ay magpapasya. Nakipagtulungan si Mo Wentian sa 6 na Immortal Level Rank 9 na eksperto sa kanyang panig. Hindi dapat maging problema ang pagpatay kay Nolan Xingwei. Nang makita ni Nolan Xingwei na 2 eksperto sa Immortal Level Shadow Fox ang napatay, naging malungkot ang kanyang mukha. Alam niyang tiyak na matatalo siya sa labanang ito, kaya agad siyang nagdesisyon. I'm afraid this bloodline is doomed. Let's go. Mabilis na nagdesisyon si Nolan Xingwei at dumistansya kay Mo Wentian. Gayunpaman, bago siya umalis, ayaw niyang bumalik na walang dala. Ang target niya ay si Luo Luo. Anong joke? Sa tingin mo mahuhuli mo si Luo Luo? Malamig na tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Si Luo Luo ay palaging nasa saklaw ng kanyang mga pandama. Sa isang pag-iisip,
ipinadala niya si Luo Luo sa lugar ng pagtatanim. Naglaho, damit, umungol, si Nalan Xingwei. Alam niyang tiyak na ito ang kagagawa ni Ye Zuan, kaya agad niyang itinuon ang kanyang atensyon kay Ye Zuan. Mamatay ka na, kuya. Inilipat ni Nalan Xingwei ang kanyang True Chi at naglunsad ng pag-atake kay Ye Zuan. Ang palad na ito ay sapat na upang patayin ang sinumang eksperto sa Immortal Level Shadow Fox, hindi pa banggitin si Ye Zuan, na nasa ikapitong antas ng Immortal Level Shadow Fox. Gayunpaman, hindi lang titingin si Mo Wentian na mahuli si Ye Zuan. Nalan Xingwei, ako ang kalaban mo. Umungol si Mo Wentian. Sinuntok niya at ikinalat ang higanteng palad ni Nalan Xingwei. Ang shockwave ay nagpalipad kay Ye Zuan. Matanda, hindi ka kwalipikadong hulihin ako. Nagluwa si Ye Zuan ng isang subo ng dugo, ngunit ang kanyang panloob na mga sugat ay gumaling kaagad. Alam niyang aatake si Mo Wentian, kaya tamad siyang umiwas. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa isa pang Shadow Fox na nasa Immortal Level na Level 9. Natirang Flame Doppelganger, agad na sumilip ang matandang puno sa likod ng kanyang kalaban at sinuntok siya ng malakas. Pagkalipas ng isang segundo, nahulog ang pangatlong eksperto sa Immortal Level Shadow Fox. Bilang resulta, nagkaroon ng 3 pang tao ang Mo Clan. Hindi pinalawak ng 3 taong ito ang kanilang kalamangan, sa halip ay sumunod kay Mo Wentian upang salakayin si Nalan Xingwei. Para sa iba, haharapin sila ni Ye Zuan. Hanggat kaya nilang patayin si Nalan Xingwei, kikita sila ng malaki. Mas kumikita pa ito kaysa pumatay ng 10 eksperto sa Immortal Level Shadow Fox. Para sa natitirang mga tao, nakinabang si Ye Zuan. Umatras. Nakita ni Nalan Xingwei na maayos na ang sitwasyon, at hindi niya mahuli si Ye Zuan, kaya agad siyang tumalikod at tumakas. Laging nasa kanya ang atensyon ni Mo Wentian, kaya agad niyang pinangunahan ang 3 tao para habulin siya. Kasabay nito, hindi napigilan ni Ye Zuan na tumalikod at maglagay ng Death Pursuit Order kay Nalan Xingwei kung sakali. Hindi nagtagal, wala pang 3 segundo, ang huling 3 Immortal Level Shadow Fox na eksperto ng Nalan Clan ay namatay sa kamay ni Ye Zuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 3 magkakasunod na notification sa system ang naging dahilan ng pag-angat ng layunin ng pagpatay kay Ye Zuan. Ang sitwasyon ay itinakda. Sa loob ng 3 segundo, ang 2 eksperto sa Rebirth Realm ay umalis na sa larangan ng pangitain ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa Death Pursuit Order, nararamdaman pa rin ni Ye Zuan ang lokasyon ni Nalan Xingwei. Tapusin mo na ang natitirang mga tao. May malaking labanan na paparating. Sinabi ni Ye Zuan kay Luo Luo at sa 2 pa. Young Master, lalaban pa ba tayo sa Mo Clan? Nagtatakang tanong ni Luo Luo. Oo, malamang sasalakayin nila tayo. Tumango si Ye Zuan at sinulyapan ng figure sa di kalayuan na mabilis na papalapit sa kanila. Ang figurang ito ay si Mo Wentian, na humahabol kay Nalan Xingwei. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumalikod si Mo Wentian. Halatang hindi niya naabutan si Nalan Xingwei. Grand Elder, hindi mo ba naabutan? Tanong ng isang Immortal Level Shadow Fox expert mula sa Mo Clan. Masyadong mabilis ang mga eksperto sa Rebirth Realm. Kung hindi tumakbo si Nalan Xingwei, maaaring makatulong sila. Gayunpaman, kapag nakatakas si Nalan Xingwei, hindi na makakahabol ang mga eksperto sa Immortal Level na ito. Mas ilang daang taon ang buhay ng matandang iyon kaysa sa akin. Kahit na gamitin ko ang buong buhay ko para habulin siya, hindi ko na maabutin. Umiling si Mo Wentian. Pagkatapos ng 2 laban, ang kanyang pagkonsumo ng habang buhay ay katulad ng kay Nalan Xingwei. Gayunpaman, si Nalan Xingwei ay mas bata sa kanya. Kung patuloy siyang maghahabol, hindi lang siya makakahabol, baka mapatay pa siya ni Nalan Xingwei. Sa makatuwid, hindi siya maaaring habulin siya. Bagamat nakakalungkot, at least nasira niya ang Shadow Fox Clan. Kaagad, iniutos ni Mo Wentian, patayin ang lahat ng miyembro ng Immortal Level Fox Clan. Huwag mag-iwan ng buhay. Nang marinig ito, hindi maiwasang manginig ang puso ng mga tao sa paligid. Ang Mo Clan na ito ay medyo masyadong brutal.
Sa Shadow Fox Clan, mayroong higit sa 20,000 immortal level expert. Kung papatayin silang lahat, bastards, ipaglalaban kita. Isang dalubhasa mula sa Mo Clan ang umungal. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napatay siya ng espada ni Mo Wentian. Maging si Nolan Xinghui, na nasa Rebirth Realm, ay natalo. Ano ang magagawa ng isang miyembro lamang ng immortal level Shadow Fox Clan? Wala pang 3 segundo, ang huling eksperto ng Nolan Clan ay napatay lahat sa labanan. Nagkalat din ang mga miyembro ng Shadow Fox Clan sa ibaba. Para naman sa Immortal Level 6 at 7 Immortal Level Expert ng Mo Clan, sila ang namamahala sa paghabol at pagpatay. Kabanata 1438, sanay na si Yezuan sa ganoong eksena. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay iginagalang. Ang mahihina ay tiyak na matatanggal muna. Sa sandaling ito, biglang itinuon ni Mo Wentian ang kanyang atensyon kay Yezuan at sinabing, "Anak, nag-ambag ka rin sa pagkalipol ng Nolan Clan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nakikipagtulungan lang kami. Naibigay ko na sa iyo ang reward ng maaga. Ngayon, hindi ba dapat tuparin mo ang iyong pangako?" Panipi, dati, sinabi ni Yezuan na hanggat nalipol ang Nolan Clan, sasabihin niya kay Mo Wentian ang lokasyon ng Mo Xiaoyi. Natural na kailangang tuparin ni Yezuan ang pangakong ito. Agad siyang ngumiti at sinabing, si Mo Xiaoyi ay talagang muling nagkatawang tao. Ilang beses ko na siyang nakilala. Sa daan, nakasalubong niya ang Zuanming Duo Demons na nagising, kaya siya ay tinugis. Sa huli, ibinigay niya sa akin ang Matchless Dragon Slash at hiniling sa akin na ipaghiganti siya. Panipi, gumawa siya ng mahabang kwento at ikinwento ang buong pangyayari. Ano? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Mo Wentian na sumigaw, "So, patay pa rin si Mo Xiaoyi." Tama, namatay siya hindi nagtagal pagkagising niya. Mahigit 1 taon na rin mula noon. Tumango si Yezuan. Sa sandaling sinabi niya ito, galit na galit si Mo Wentian. "Bastard, how dare you lie to me?" Noong una ay inakala niya na pagkatapos na muling magkatawang tao si Mo Xiaoyi, naghiwalay siya sa isang lugar at nakuha ni Yezuan ang mana ni Mo Xiaoyi o ang disipulo ni Mo Xiaoyi. Sinong mag-aakala na si Mo Xiaoyi ay patay pa rin? Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Dito inilibing si Mo Xiaoyi. Maaari mo siyang hukayin at ibalik siya sa Mo Clan para ilibing. Habang sinasabi ito ni Yezuan, bigla siyang naghagis ng isang pirasong papel. Sinulyapan ito ni Mo Wentian at agad na umatake. "Bastard, go to hell." Inasahan na ito ni Yezuan. Nang makita ang hysterical na tingin ni Mo Wentian, hindi niya maiwasang mapangiti at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo?" Dati, siya ay nasa ika-6 na antas lamang ng Immortality Realm. Si Mo Wentian, na nasa Rebirth Realm, ay madaling mapatay siya. Gayunpaman, nakapasok na siya sa ika-7 antas ng Immortality Realm. Si Mo Wentian ay 3 antas lamang na mas mataas kaysa sa kanya. Ano ang binibilang ng 3 kaharian? Whoosh! Si Yezuan, na naging handa para dito, ay umiwas sa nakamamatay na suntok na ito. Pagkatapos, pinunit niya ang kawalan at pumasok. Gusto mong umalis. Desidido si Mo Wentian na hulihin si Yezuan. Kaya naman, humakbang din siya sa Door of Void. Maaaring sarado ang Void Door pagkatapos pumasok si Yezuan. Ngunit hindi niya ginawa. Ang layunin nila ay akitin si Mo Wentian. Hoa! Nagsara ang pinto sa kawalan matapos itong madaanan ni Mo Wentian. Ito ay isang plano upang akitin ng tigre palayo sa bundok. Si Mo Wentian, na nabuhay ng libu-libong taon, ay talagang nahulog dito. Kahit si Yezuan ay hindi inaasahan ito. Nang sa wakas ay nag-react siya, nagbago ang ekspresyon niya. "Mo Wentian, huwag kang mag-alala. Wala akong balak bumalik." Ngumisi si Yezuan. Sa sandaling ito, kung bigla siyang lalampas sa kawalan at papatayin ang kanyang daan pabalik, malamang na mapapawi ang mga tropa ng Mo Clan. Hindi lamang iyon, ang Mo Clan City ay magiging pareho din. Ngunit hindi ginawa ni Yezuan. Dahil hindi niya kailangan. Wei Zhenchen at Old Tree ay sapat na upang harapin ang natitirang mga tao. Pagkatapos ng lahat, si Wei Zhenchen, na nasa ika-8 antas ng Eternal Life Realm, ay hindi napigilan pagkatapos gamitin ang Storm of Swords.
Ngayon, papatayin ko ang isang malakas na practitioner ng Rebirth Realm at tingnan ko. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag. Pista ng pagkatay. Sa kabilang panig, ginamit din ni Wei Zhenchen, na nasa itaas ng Shadow Fox Clan, ang Storm of Swords. Sinimulan din ng Old Tree ang isang galit na pagpatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification ng system. Ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng 50% sa isang iglap. Paano ito posible? Laking gulat ni Mo Wentian. Hindi niya inaasahan na talagang tinago ni Yezuan ang kanyang lakas. Gayunpaman, sapat ba ito upang labanan siya? Mamatay. Walang pakialam si Mo Wentian. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang patayin si Yezuan. Kung hindi, ang Mo Clan Team at Mo Clan City ay masisira sa loob ng isang araw. Hindi mabitawan si Yezuan. This time, paglalaruan kita. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Yezuan. Bihira para sa kanya na masunog ang kanyang habang buhay, na isang buong 20 taon. Shadow Step. Whoosh! Sa isang iglap, tumalon siya sa malayo at naiwasan ang pangalawang pag-atake ni Mo Wentian. Huwag mo nang isipin na umalis. Kumislap ang mga mata ni Mo Wentian at agad siyang hinabol. Kailangang aminin ng isa na ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Malamang na walang sinuman sa Eternal Life Realm na makakapantay sa kanya. Gayunpaman, makakahabol pa rin si Mo Wentian. Hanggat kaya niyang patayin si Yezuan, paano kung ubusin niya ang ilan sa kanyang habang buhay? Gayunpaman, dumarami pa rin ang pista ng pagkatay. 60%, 70%, 80%. Nagtataka si Mo Wentian kung bakit mabilis na tumataas ang lakas ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya akalain na kalahati ng pangkat ng Mo Clan sa Shadow Fox Clan ay napatay na ni Wei Zhenchen at Old Tree. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Si Yezuan, na nadouble ang lakas, ay itinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang Unparalleled Flaming Dragon Slash, na 2 beses na mas malakas, ay bamulong kay Mo Wentian. Isang 7th Heaven of Life Realm lang ang nangangahas na gawin ito sa harap ko. Maghiwa-hiwalay. Itinaas ni Mo Wentian ang kanyang kamay at pinakawala ng isa pang anino ng kamao. Ang kamao na ito ay isang pinakamataas na baitang Eternal Life Remarkable Power. Ito ay maaaring ituring na kalahating Reincarnation Remarkable Power. Ito ay sapat na upang patayin ang sinumang Eternal Life Realm na sinaunang martial art practitioner. Dagandong. Sa isang dagandong, ang malaking gintong nagniningas na dragon ay nagkalat at inatake ng anino ng kamao si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Door of Void. Hoa! Bumukas ang pinto ng walang laman at pumasok dito ang anino ng kamao ni Mo Wentian. Gayunpaman, lumitaw ito sa likod ni Mo Wentian. Ano? Si Mo Wentian ay namangha. Inani na niya ang kanyang itinanim. Bang! Si Mo Wentian ay hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang sarili sa kanyang sariling pag-atake. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Haha, tikman mo ang galaw na ito. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Pinaandar niya ang kanyang genuine chi at nagpakawala ng suntok. Star-shattering feast. Ang paglipat na ito ay ang ginamit ni Mo Wentian ngayon. Dahil dito, labis na namangha si Mo Wentian. Yezuan, paano niya malalaman ang kanyang ultimate move? Ito ay imposible. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay mas mahina kaysa sa Unparalleled Flaming Dragon Slash. Pagkatapos ng lahat, kulang ito ng kaunting fire attribute enhancement at madaling natalo ni Mo Wentian. Si Yezuan ay talagang pinaglalaroan lang si Mo Wentian. 1.1 beses, 1.2 beses, 1.3 beses. Sa maikling panahon na nagpalitan sila ng suntok, ang pista ng pagpatay ay tumaas sa 1.3 beses. Nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Hindi maiwasang maging seryoso ang ekspresyon niya. Pagkatapos, pinunit niya ang kawalan. Half, half, half. Hindi mabilang na dugong mga espada ang bumaril mula sa pintuan ng kawalan at inatake si Mo Wentian.
Kasabay nito, isang natirang apoy na doppelganger ang namuo sa likod ni Mo Wentian. Lumagpas ang matandang puno sa pintuan ng walang laman at lumitaw sa likod ni Mo Wentian. Sa sandaling ito, sinalakay si Mo Wentian mula sa magkabilang panig. Nakapagtanggol lang si Mo Wentian ng buong lakas. Fu, 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 bang! Bagamat buong lakas niyang ipagtanggol, tinusok pa rin siya ng mga dugong espada. Ang kanyang likod ay naputol din ng husto ng old tree. Kabanata 1439. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ang lumang puno ay maaaring muling mabuhay ng walang hanggan. Ang mamatay minsan ay wala. Gayunpaman, nagawa niyang saktan si Mo Wentian bago siya namatay. Iyon ay isang magandang bagay. Gayunpaman, ang reincarnation realm ay nahahati sa tatlong realms. Ang unang kaharian ay ang Profound Life Realm. Ang Profound Life Chi ay lilito sa katawan ng isang tao. Ito ay isang enerhiya na mabilis na makapagpapagaling ng mga pinsala. Sa isang kisap mata, ang mga madugong butas sa katawan ni Mo Wentian at ang mga sugat sa kanyang likod ay ganap na gumaling. Ito ba ang Profound Life Chi? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nakita niya ang puting gatas na enerhiya na mabilis na nagpagaling sa mga sugat ni Mo Wentian. Wala man lang naiwan kahit isang peklat. Ito ay maihahambing sa Immortal Divine Phoenix Bloodline. Ang mga eksperto sa Profound Life Realm ay may karagdagang Profound Life Chi kumpara sa mga eksperto sa Longevity Realm. Gayunpaman, hindi gaanong tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Profound Life Realm at ng Profound Death Realm. Ito ay dahil ang Profound Death Chi ay maaaring gamitin sa labanan. Kapag nahawahan na ito, kahit na ang Profound Life Chi ay hindi na ito ma-neutralize. Sa makatuwid, kapag naabot ng isa ang rurok ng Profound Death Realm, kakailanganin nilang gumamit ng mga bihirang kayamanan upang madagdagan ang kanilang Profound Life Chi. Noon lamang sila makakamit ang balanse at makatuntong sa Reincarnation Realm. Eto na, ang mga sugat ni Mo Wentian ay gumaling. Naubos lang niya ang ilang Profound Life Chi. Ganoon pa rin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung may gustong pumatay sa kanya, kailangan nilang i-target ang kanyang vitals. Tingnan natin kung magkano ang Profound Life Chi. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Inutusan niya si Wei Zhenchen at ang lumang puno na umatake muli. Kasabay nito, naglagay din siya ng Death Pursuit Order kay Mo Wentian. Kapag nakikitungo sa target ng Death Pursuit Order, tataas ang lakas ng pag-atake ni Yezuan. Pinakamahalaga, magagamit ni Yezuan ang Eye of Assassination. Sword Storm. Nag-transform si Wei Zhenchen sa 1,000 dugong espada at muling tumawid sa kalangitan. Sisirain muna kita, sigaw ni Mo Wentian at tinamaan ng palad. Napakalaki ng palad na ito. Ito ay mas malaki kaysa sa buong Sword Storm. Bukod dito, sinunog ni Mo Wentian ang kanyang tunay na chi para sa pag-ataking ito. Ito ay sapat na upang patayin si Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang mga bagay ay lumampas sa kanyang inaasahan. Maging ang mga inaasahan ni Yezuan. Ang 1,000 dugong espada ay biglang nagbuga ng mga sinag ng puting liwanag at bumangga sa higanteng palad. Ito ay isang kritikal na hit. Labis na nabigla si Yezuan. Dati, nakumpleto niya ang isang espesyal na leveling up quest at nakakuha ng isang bote ng blessings. Nagamit niya ang bote ng blessings na ito kay Wei Zhenchen, kaya naman nagkaroon si Wei Zhenchen ng isang lock point. Ito ang unang kritikal na hit na natanggap ni Wei Zhenchen mula nang makuha niya ang lock attribute. Bang! Si Wei Zhenchen, na may critical hit special effect, ay talagang nabasag ang napakalaking palad ni Mo Wentian sa isang iglap. Bagamat marami sa mga Crimson Sword ang nasira, ang Immortal Divine Phoenix Bloodline ay agad na nagkabisa at inayos ang mga nasirang Crimson Sword. Damn it! Nagmura si Mo Wentian sa kanyang puso habang siya ay muling nilamon ng unos ng mga espada. Kasabay nito, si Yezuan at ang Old Tree ay parehong kumislap sa likod ni Mo Wentian. Nagniningas na araw lasso, mata ng assassination, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na True Flame Dragon Slash. Sabay na umatake ang dalawa. Nasa panganib si Mo Wentian. Sa desperasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sunugin muli ang kanyang habang buhay. Sa pagkakataong ito,
ito ay 100 taon. Ilang beses nang nakita ni Yezuan ang paggalaw na ito. Ito ay ang paputok na pag-atake ni Mo Xiaoye. Gayunpaman, si Mo Wentian ay isang malakas na practitioner sa Rebirth Realm na nagsunog ng 100 taon ng kanyang buhay. Ang kapangyarihan nito ay malapit nang sirain ang langit at lupa. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Huli na para makatakas siya. Nagmamadali niyang depensahan ang sarili. Nagliliyab na kalasag ng apoy. Brilliant Golden Armor. Northern Underworld Heavenly Water Battle Armor. Mabilis na ipinagtanggol ni Yezuan ang kanyang sarili at sinunog pa ang 50 taon ng kanyang buhay. Nagkataon, nang mabuo ang kanyang defensive layer, isang napakalakas na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Mo Wentian. Nagliliyab na apoy ang nagsusunog sa langit. Ang pangalan ng paglipat na ito ay kapareho ng malalim na kahulugan ng katangian ng apoy sa Empty God Realm. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay hindi mabilang na mas mahina. Dagandong, isang alon ng init ang kumalat mula kay Mo Wentian. Naririnig lamang ni Yezuan ang tunog ng pagkabasag ng kanyang baluti. Isang ordinaryong tao sana ang namatay sa pag-ataking ito. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan kung sino si Yezuan. Ang naglalagablab na kalasag ng apoy ay ang husay ng lumang puno. Isang araw ang cooldown time nito. Maaari itong sumipsip ng maraming pag-atake at pagkatapos ay sumabog. Kabilang sa mga ito, maaari itong sumipsip ng isang malaking halaga ng pag-atake ng apoy. Bilang karagdagan, ang Northern Underworld Heavenly Water Battle Armor ay may katangian ng tubig at maaaring makayanan ang ilan sa mga pag-atake. Kahit na ang Brilliant Golden Armor ay walang anumang katangian, ang kalamangan nito ay ang katatagan nito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang bloodline ni Yezuan. Ang Immortal Eye Unicorn Bloodline at ang Immortal Divine Phoenix Bloodline ay nagbigay kay Yezuan ng malaking halaga ng fire resistance. Dahil din dito nakaligtas si Yezuan sa pagsabog na ito. Gayunpaman, ang Skyquake Sword ay agad na sinunog ng Blazing Fire Shield. Wala ni isang espada ang natira. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Patay na ang espiritu ng Abu. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Ding! Espiritu ng Abu ay muling nabuhay. 4 na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Si Yezuan, na natangay sa malayo ng pagsabog, ay hindi naiwasang magpakita ng gulat na ekspresyon. Naisip niya sa kanyang sarili, nakakatakot ito. Sa kabutihang palad, mayroon akong napakaraming layer ng depensa. Kung hindi, siguradong patay ako. Sa orihinal, ayaw niyang sunugin ang kanyang habang buhay para mawala si Mo Wentian. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsabog na ito, wala siyang pagpipilian kundi sunugin ang kanyang habang buhay sa loob ng 50 taon. Ito ay nagpalungkot sa kanya. Ang mga aksyon ni Mo Wentian ay matagumpay na ikinagalit niya. Tikman mo ang galaw na ito. Si Yezuan, na nasa malayo, ay hindi na hinintay na gumaling ang kanyang mga sugat. Bigla siyang gumamit ng trompeta na hindi pa niya nagamit noon. Immortal Eye Unicorn Bloodline, Unicorn Descents. Bago matapos magwalas ang Blazing Fire Shield, isang nagniningas na kuko ang biglang namuo sa itaas ng ulo ni Mo Wentian. Bago pa makapag-react si Mo Wentian, ang nagniningas na kuko na ito ay biglang tumapak. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Mo Wentian habang tinitingnan ang nagniningas na kuko na ito. Sa sandaling ito, para siyang langgam. At ang nagniningas na kuko na ito ay kasing laki ng paa ng tao. Napakadali ng pagtapak kay Mo Wentian hanggang mamatay. Pang! Natapakan si Mo Wentian ang nagniningas na kuko na ito. Sumabog ang buo niyang katawan, wala man lang naiwan ni Katiting na alikabok. Ito ang husay ni Yezuan matapos makipag-ugnay sa Immortal Eye Unicorn Bloodline, Unicorn Descents. Sa kasalukuyan, isang beses pa lang siya umaban, kaya minsan lang niya ito magagamit. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay sapat na nakakagulat. Ang isang marangal na Rebirth Realm Strong Practitioner ay talagang natapakan hanggang mamatay. Ang kapangyarihang ito ay nabigla kay Yezuan. Napakalakas. Napatay talaga nito si Mo Wentian sa isang iglap. Masyadong nakakatakot ito. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Ang Unicorn Descents ay isang antas lamang, at mayroon na itong kapangyarihan. Kung umabant ito sa ikalawa, ikatlo, ikaapat,
o ikalimang antas, gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Kailangang malaman ng isa na hanggat ang isa ay umabant sa ikalimang antas, maaaring ipatawag ng isa ang isang unicorn para makipaglaban. Kabanata 1440, tumakbo si Yezuan at pinanatili ang langit at lupang singsing na pinrotektahan niya ng kanyang all-creation strength. Lamon, maraming mga bangkay ng heaven-reaching beast sa langit at earth realm. Kasama ang mga bangkay na iningatan ni Yezuan, nilamon silang lahat ni Yezuan. F***, ang daming bangkay at 2% lang ng cooldown ang naibalik. Gaano katagal? Si Yezuan ay natakot. Sa kabutihang palad, ang mga bangkay ng heaven-reaching beasts ay nasa immortal level. Walang mga bangkay ng rebirth realm at walang mga kaluluwang hayop. Kung lalamunan niya ang mga bangkay ng rebirth realm, mas mabilis na maibabalik ang cooldown. Ngunit muli, ito ang unang pagkakataon na nakapatay si Yezuan ng isang powerhouse ng rebirth realm. Sapat na iyon. Ang grupo ng mga eksperto sa Mo Clan ay walang maraming bagay sa kanila. Kasama ang mga gamit ni Mo Wentian, hindi makalusot si Yezuan sa immortal level na 8. Punta tayo sa Mo Clan City. Si Yezuan ay direktang bumagsak muli sa kawalan at naglakbay patungo sa Mo Clan. Mayroon pa ring 2 immortal level na siyam na powerhouse sa Mo Clan City. Gayunpaman, hindi nila mapigilan si Yezuan. Matapos habulin ni Yezuan ang Mo Clan City gamit ang kanyang Eye of Perception, sa wakas ay narinig niya ang system notification. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang immortal level 8. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang immortal level 9. Ding! Nasira ang Ash Spirit. Kasalukuyang immortal level 9. Magkasunod na sumingit ang 3. Wuwuo, ang aking kaharian ang pinakamababa. Sa lugar ng pagtatanim, nagpout si Luoluo at nagreklamo. Ang Heavenlord Fox bloodline ay napakalakas. Gayunpaman, wala ito kumpara sa Heavenlord Fox bloodline. Huwag kang mag-alala, marami pa akong magagandang bagay. Ibinigay ni Yezuan ang natitirang mga kayamanan ng langit at lupa kay Luoluo. Naisip niya na magiging maganda kung pinirmahan siya ni Luoluo ng kontrata. Kung gayon, nasa immortal level na si Luoluo ngayon. Kung sila ay nasa parehong antas, ang kakayahan ni Luoluo ay maaaring makipagkompetensya sa Old Tree. Kung hindi ginamit ni Wei Zhenchen ang Sword Storm, wala siyang magagawa sa kanila. Mabagal lang akong magtanim. Gayunpaman, Young Master, susunod ka bang pupunta sa Land of Reincarnation? Napakurap si Luoluo at nagtanong. Oo, nakatakas ang Nolan Xingwei na iyon, ngunit nag-iwan ako ng death warrant sa kanya. Ang direksyon kung saan siya tumakas ay ang Land of Reincarnation, kaya magagamit ko siya para mahanap ang Xuanming Duo Demons. Tumango si Yezuan. Bukod sa paghihiganti para kay Mo Xiaoai, kailangan niyang maglakbay sa kanluran ng Land of Reincarnation. Ito ay isang paalala mula sa Old Celestial Tianju. Mayroon akong premonition na makakakuha ako ng magandang pagkakataon sa pagkakataong ito. Biglang humajijek si Luoluo. Ngumisi si Yezuan. Nang walang sinasabi, pinunit niya ang kawalan at bumalik sa Shadow Fox Clan. Ang Shadow Fox Clan ay nabura, ngunit mayroon pa ring sangay sa Land of Reincarnation kung saan nagpunta ang marami sa mga eksperto. Ito ay pareho para sa pamilya mo. Kahit na ang pamilya Nolan at pamilya mo sa Land of Reincarnation ay walang maraming tao, lahat sila ay mga elite. Nahulaan ni Yezuan na si Nolan Xingwei, na nakatakas, ay naghahanda na humingi ng reinforcements mula sa pamilya Nolan sa Land of Reincarnation. Gamit ang death warrant, agad siyang hinabol ni Yezuan. Sa kanyang Immortality Realm Level 8 at Shadow Steps, ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Nolan Xingwei. Bagamat itinayo ang pamilya Nolan at pamilya Mu sa hangganan ng Land of Reincarnation, tumagal pa rin ng 2 araw para marating ng pamilya Nolan ang Land of Reincarnation. Pagkalipas ng 2 araw, nakapasok si Nolan Xinghui sa Land of Reincarnation. Si Yezuan, na sumunod na malapit sa likod ni Nolan Xinghui, ay pumasok din sa Land of Reincarnation. Ang Land of Reincarnation ay lubhang mapanganib. Dahil sa matataas na kaharian, mayroong Immortality Realm Heaven-reaching beast sa lahat ng dako. May mga Rebirth Realm pa nga. Sa 2 araw na ito,
patuloy na pinapatay ni Yezuan ang heaven-reaching beast sa daan para mabawi ang cooldown ng unicorn. Ang unicorn ay kapaki-pakinabang, ngunit ito ay nakakalungkot na ang cooldown ay masyadong mahaba upang mabawi. 2 araw ang ginugol ni Yezuan para makabawi hanggang 20%. Ang Land of Reincarnation ay puno ng Immortality Realm heaven-reaching beasts. May mga Rebirth Realm pa nga. Kung makikilala ko sila, mabilis kong mababawi ang cooldown ng unicorn. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang kaharian, maaari lang niyang harapin ang Level 1 Life Realm heaven-reaching beasts. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan, malamang na makakaharap niya ang Level 2 Life Realm heaven-reaching beasts. Pero ngayon, may importante siyang gagawin. Matapos makapasok si Nolan Xingwei sa Land of Reincarnation, nagkataon na nagtungo siya sa kanluran. Anong coincidence? Bagamat si Nolan Xingwei ay isang elite ng Rebirth Realm, pagkatapos makapasok sa Land of Reincarnation, hindi niya maiwasang maging sobrang alerto. Sa daan, nakilala niya ang ilang heaven-reaching beasts. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mga hayop ng Immortality Realm. Madali niyang pinatay ang mga ito at iningatan. Sumunod si Yezuan sa likod niya, gamit ang kanyang Eye of Revelation para mapanatili ang layo. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas ay bumagal ang takbo ni Nolan Xingwei. Mukhang malapit na siyang makarating sa kanyang destinasyon. Nahanap ni Binger at Ajia ang kayamanan sa Scarlet Flame Mountain Range. It has been half a month since they entered the Scarlet Flame Mountain Range. I wonder if they found it. Huminto si Nolan Xingwei sa harap ng isang bulubundukin. Ang Scarlet Flame Mountain Range ay isang mapanganib na lugar. Paminsan-minsan, magkakaroon ng nakapapasong mainit na apoy. Kung hindi mag-ingat ang mga mandirigma, masusunog sila hanggang sa abo. Hindi lang iyon, mayroon ding nag-aalab na aura sa hangin. Ang ruta ng hangin ay hindi magagawa. Sa madaling salita, ito ay lubhang mapanganib. Noong nakaraan, ang Shadow Fox Clan ay nag-escort ng ilang elite sa Land of Reincarnation. Sa pagkakataong ito, hindi pumasok si Nolan Xingwei sa Scarlet Flame Mountain Range. Sa halip, nagtayo siya ng sangay ng Shadow Fox Clan malapit sa Scarlet Flame Mountain Range. Walang oras na mawala, kailangan niyang kumilos kaagad. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakarating siya sa sangay ng Shadow Fox Clan. Wala masyadong tao dito, kahit 5,000. Gayunpaman, lahat sila ay hindi bababa sa Level 6 Immortality Realm Warrior. Si Patriarch Xingwei. Nakilala ng isang gwardya ng Shadow Fox sa pasukan si Nolan Xingwei. Nakabalik na ba ang ilang Patriarch mula sa Scarlet Flame Mountain Range? Diretsong tanong ni Nolan Xingwei. Hindi, si Patriarch Yungjia lang ang nandito. Umiling ang gwardya. Narinig ito ni Nolan Xingwei at agad na pumasok. Ang Rebirth Realm Warrior sa branch, si Patriarch Yungjia, ay naramdaman ng pamilyar na aura na ito at lumabas na may pagtataka. Nagtataka niyang sinabi, Xingwei, bakit ka nandito? Malungkot ang mukha ni Nolan Xingwei. Sinabi niya, ang angkan ay nawasak ng Mo Clan. Nakatakas ako mula sa kamatayan. Ano? Dinilat ni Nolan Yungjia ang kanyang mga mata. Sabi niya, paano yun posible? Hindi ba isang Rebirth Realm Warrior lang ang iniwan ng Mo Clan? Paano niya masisira ang clan? Natural, hindi ito magagawa ng Mo Clan. Gayunpaman, mayroon siyang katulong. Ang batang ito ang hinahanap ni Binger. Nagngagat ang ngipin ni Nolan Xingwei. Nang maisip niya si Yezuan, hindi na siya makapaghintay na kagatin ang laman ni Yezuan. Iyan ba ang maliit na Zoro?